2009 noong umuwi ako sa probinsya. Mag-isa lamang ako. Inihatid lang ako ni Mama sa terminal. Sa biyahe, biglang may nag-text sa akin. Umuwi ka na pala. Ito ang text niya. Sino to? Tanong ko. Jika nga pala to. Agad akong napangiti. Number mo to? May city ka na? Tanong ko. Oo, meron na pero mababang klase lang. Mahirap lang kasi kami eh. Reply niya. Ano ka ba naman, J-Car? Hindi naman pagandahan o pamahala ng cellphone eh. Ang importante, may pang-text at pang-tawag. I'm glad na naisipan mo akong i-text. Sabi ko. Siyempre, akala ko nga eh makikita pa nga kita eh. Yun pala, pag uwi ko dito, wala ka na rin. Oo nga eh, sayang. Kumusta bakasyon mo? Tanong ko. Okay naman. Kaso lalo kong umitim eh. Reply niya. Bakit? May iitim ka pa ba? Biro ko. Sobra ka naman palang manglait. Reply niya. Uy, joke lang yun ha. Cute ka nga eh. Sabi ko. Ako pala nga nagsabi na cute ako. Bolera ka pala talaga. Sabi niya. Hindi bola yun ha. Totoo yun. Cute ka talaga for me. Sabi ko. Pero hindi na siya nag-reply. Inisip ko na lang na naubusan siya ng load. Kaya makalipas ang ilang minuto, nang paghihintay ng reply niya, ay tinext ko siya. Naubusan ka na yata ng load. Okay lang. Basta pag may time ka ha, i-text mo ko. Sabi ko. Habang nasa biyahe ay nakatulog ako. Pagising ko, sinilip ko ang cellphone ko. Agad akong tumingin kasi baka nag-text si J-Car. Pero wala kahit isang mensahe. Naglalaro sa imagination ko ang mukha ni J-Car noon. At ang katakam-takam niyang kulay. Kulay tsokolate. Aminado na ako noon na talagang nakapasok na siya sa puso ko. Oceans apart, day after day. Pagbaba ko ng bus, sumakay ako sa isa sa mga tricycle na nag-uunahang kumuha ng mga bumababang pasahero. Guwapong binata ang driver ng tricycle na sinakyan ko. Charming siya pero may mga tato. Nang makarating ako sa bahay, matapos ang ilang pindot ko ng doorbell ay may lumabas na sa main door ng bahay. Halos mapalundag ako noong makita ko ang dalagang magbubukas ng gate. Si Ate Marga. Himala! Sabi ko sa sarili ko noon. Ayaw na ayaw kasi ni Nanay Esa na isama si Ate Marga sa bahay, lalo na kapag nandun ang mama ko. Nagyakapan kami ng mahigpit ni Ate Marga. Gaga, akala ni Nanay hindi ka pa darating kaya isinama niya ako dito. Bulanas niya at hindi nawawala ang mga salitang hindi maganda, gaya ng gaga. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw ni Nanay Esa na magsama kami ni Ate Marga. Lalo na noong dinidisiplina ako ni Mama para maging pino at sosyal. Kumusta bakasyon mo? Nakatawang tanong ni Ate Marga. Agad naman akong napangiti. At si J-Car, agad ko namang gustong ikwento sa kanya. May lalaki doon ate. J-Car ang pangalan niya. Sa totoo lang, ka-text ko siya noong nasa bus ako. Sabi ko. Sabay apuhap ng cellphone ko sa bulsa ng bag ko. Pero hindi ko makita. Kinabahan ako ng masama. Pinulatlat ko ang buong bag ko. Wala ang sipi ko. Ate, baka naiwan ko sa tricycle. Tawagan mo, dali. Utos sa akin ni Ate Marga. Agad ko naman tinawagan ng cellphone ko gamit ang isa ko pang CP. Ring ng ring. Hindi sinasagot. Hindi kami nagsawa sa kakatawag hanggang sa wakas na may sumagot. Sino to? Sagot ng lalaki sa kabila. Boses niya bata. I mean parang hindi boses ng tricycle driver na sinakyan ko. Ako ang may-ari ng phone na yan. Pwede pa kisuoli dito? Bibigyan na lang kita ng pera. Sabi ko. Hindi kaagad siya nakasagot. Narinig ko ang yabag niya. Parang nagmamadaling umalis. Hello? Please pakisoli.
Ulit ko. Saan ka ba at magkano ibibigay mong pera? Tanong niya. Kahit 1,000, sabi ko. Sige, sabihin mo kung nasaan ka at pupuntahan kita, sabi niya. Sinabi ko naman ang exact address ko. Tumambay kami ni Ate Marga sa labas at habang naghihintay kami ay nag-text ang lalaki. Nagbago na ang isip niya. At ang sabi niya, mayaman ka yata eh. Sana bigyan mo ko ng cellphone kahit pangit. Kahit 500 na lang ibigay mo sa akin, sabi niya. Napasulyap ako kay Ate Marga. Sige, lumang city. Okay lang sa'yo? Reply ko. Sige, okay lang. Reply niya. Ate Marga, tanggalin mo SIM card mo dyan sa cellphone mo. Ibigay natin ang CP mo sa kanya. Doon sa magbibigay ng cellphone, sabi ko kay Ate Marga. E di wala na akong CP. Bibili tayo ng bago, sagot ko. Napangiti siya, sabay bukas ng housing ng CP niya. Kasunod noon ay may tricycle na tumigil sa harapan namin. Isang lalaki ang bumaba. Nakasando lang at maong na pantalon na punit-punit. Kalbo siya at maganda ang pangangatawan. Nakatingin kami sa kanya. Hawak niya ang CP ko pero hindi siya ang tricycle driver na sinakyan ko. Ikaw ba may-ari nito? Tanong niya sabay pakita ng hawak niyang CP. Gwapo siya, moreno at may hikaw sa kilay niya. Pangkista ang dating at mukhang barumbado. Oo, akin yan pero hindi naman ikaw yung driver, di ba? Wala nang maraming tanong. Nasaan na yung CP at pera? Tanong niya. Agad ko namang ibinigay ang lupang CP ni Ate Marga at ang 500 pesos. Agad niyang tinanggap sabay balik ng CP ko. Pagkatapos na tumalikod na at walang imik. Nakatingin pa ako sa kanya noong lumingon siya pero hinila na ako ni Ate Marga papasok ng gate. Sandali lang, narinig kong sabi ng lalaki sabay lapit sa gate. Bakit? Nakangiting tanong ko. Kunin ko number mo, sabi niya. Si Ate Marga ang sumagot. Wala ka namang SIM card kaya hindi mo masisave ang number na yan. Sa CP ko dati. Isulat mo sa papel, sagot niya. Aba, demanding ka. Hindi pwede, sigaw ni Ate Marga. Hindi, okay lang. Sige, hintayin mo ha. Nakangiting sabi ko. Saka ko binilisang pumasok sa bahay at naghagilap ng ballpen at papel. At isinulat ko ang isa ko pang number. Pagkatapos nun ay mabilis din akong lumabas at nadatnan kong nagtataray si Ate Marga sa lalaki. Eto, abot ko sa number ko. Kinuha niya at saka umalis ng walang thank you. Hindi man lang marunong mag-thank you. Wala kang breathing. Pahabol na bulyaw sa kanya ni Ate Marga. Lumingon lang at formal pa rin ang itsura. Gwapo di ba ate? Nakangiting sabi ko. Gwapo yung sayo? Mukhang mandurugas. Hindi na lang ako nagsalita. Pero naghintay ako mag-text siya sa number ko. At makalipas ng kulang isang oras, ay may nag-text na mali-mali ang spelling. Hi, kumusta ka na? Sino ka? Reply ko kasabay ng pag-asang si Mandurugas na ang nag-text. Ako yung nagsoli ng CP mo, sagot niya. Noon ay lumuwang ang ngiti ko. Ano ba name mo? Tanong ko. Ang pangalan ko ay Oso, reply niya. Natawa ko. Oso? As in Oso? Oo. Bakit? Pangit ba? Ikaw, anong pangalan mo? Kalay, reply ko. Alam mo maganda ka? Ganito ang reply niya. Kinilig ako sa reply ko. Guwapo ka nga din eh. E di ligawan na kita. Gusto mo? Reply niya. Ang reply ko naman, why not?